Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa araw ng March 2, 2026. Sa pagbukas ng araw na ito ng March 2, mararamdaman mo ang isang napakatibay na pundasyon ng determinasyon na dumadaloy sa iyong pagkatao upang harapin ang mga mabibigat na responsibilidad na nakaatang sa iyong mga balikat. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang disiplina upang ayusin ang iyong mga prioridad sa buhay, kaya naman ang bawat sandali ng iyong paggawa ay magiging makabuluhan at puno ng direksyon patungo sa rurok ng iyong mga ambisyon. Gamitin ang enerhiyang ito upang maglatag ng mga pangmatagalang plano na hindi lamang para sa iyong sariling kapakanan kundi para na rin sa seguridad ng iyong mga mahal sa buhay na umaasa sa iyong katatagan at matalinong pagpapasya sa bawat hakbang na iyong gagawin. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong husay sa pamamahala at ang iyong pagiging masinop sa bawat detalye ay lubos na mapapansin ng mga taong may mataas na posisyon. Mapapansin nila ang iyong masigasig na pagtupad sa iyong mga tungkulin ng walang reklamo, at ang iyong kakayahang manatiling mahinahon sa gitna ng matinding pressure ay magbubunga ng isang mas malalim na respeto mula sa iyong mga kasamahan sa opisina. Huwag kang matakot na tanggapin ang mga bagong hamon na nangangailangan ng mas mataas na antas ng otoridad dahil ang iyong karakter ay sadyang hinubog upang mamuno ng may dangal at integridad sa lahat ng panahon. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga investment at sa iyong mga naipong pondo upang masiguro na ang bawat sentimo ay nailalagak sa mga bagay na may tunay na halaga at pakinabang sa hinaharap. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang pundasyon ng bagong negosyo o pagbili ng ari-arian na magbibigay sa iyo ng seguridad. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento ng may mabusising kaisipan bago ka pumasok sa anumang kasunduan. Ang pagiging matipid at ang pag-iwas sa mga gastos na dala lamang ng panandaliang udyok ng iyong mga kakilala ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na kailangan mo upang mapangalagaan ang iyong yaman sa mahabang panahon. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matatag at seryosong pangako kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na may sapat na lalim at hindi lamang nakabase sa mga mababaw na usapan sa araw-araw. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging isang maaasahang sandigan para sa iyong katuwang ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama dahil mas pinahahalagahan mo ang gawa kaysa sa mabulaklak na salita. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong pagiging marangal at ang iyong matikas na disposisyon ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang relasyon na may malinaw na direksyon at sapat na paggalang sa bawat isa. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong mga tuhod, buto, at balat na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong matinding pagtatrabaho at kakulangan sa sapat na bitamina. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga pagkaing mayaman sa kalsiyum at sapat na pahinga upang muling maibalik ang iyong lakas na naubos sa pag-akyat sa hagdan ng iyong mga pangarap sa trabaho o sa iyong personal na buhay. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapatibay sa iyong posture at ang paglalaan ng oras para sa masahe o mainit na paligo ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyon sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang enerhiya. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapayo at huwarang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nahaharap sa mga gulo na nangangailangan ng iyong lohikal at praktikal na pananaw sa mga bagay. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano maging mas produktibo sa kanilang sariling buhay. At ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita nila ang katuwiran sa gitna ng kanilang kalituhan. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa arkitektura, disenyo ng estruktura, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mapanuri sa bawat aspeto ng iyong ginagawa. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan lamang. Bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga likha para sa iyong sariling kasiyahan.
Ang pagbuo ng isang bagay na tatagal sa mahabang panahon at nagbibigay ng inspirasyon sa nakararami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan at isang pakiramdam ng tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong pag-unlad. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng tensyon tungkol sa mga plano sa hinaharap o mga gastusin sa bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang may sapat na katuwiran at respeto sa nararamdaman ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat sandali ng inyong pag-uusap sa araw na ito. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iba at maging isang gabay na laging handang protektahan ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay, dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o sa pagpapaganda ng iyong sariling imahe sa harap ng mga taong may impluwensya sa lipunan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at komportable ang iyong workspace, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapahalaga sa kaayusan at disiplina. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga takot ay humadlang sa iyong asenso patungo sa iyong rurok. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa kasaysayan o agham. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong mahigpit sa iyong sarili kapag hindi mo agad nakukuha ang mga resultang iyong inaasahan, dahil ang bawat tagumpay ay nangangailangan ng sapat na panahon at pasensya upang ganap na mahinog at magbunga ng kaginhawaan. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga pagbabago ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka maubusan ng lakas para sa iyong mga susunod na hakbang sa buhay. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa iyong buong pagkatao. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng oras. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento, kontrata, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan sa larangan ng batas o negosyo ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga listahan para sa susunod na araw upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pahinga sa iyong kama. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong ikaunlad. Bilang huling payo para sa iyo,
laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang walang pagmamadali sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 4, 8, at 22. Ang iyong maswerteng kulay ay kulay kape o madilim na berde na sumisimbolo sa lupa at katatagan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong schedule para sa buong buwan, ang pagdidilig ng iyong mga halaman, o ang pakikipag-usap sa isang nakatatanda upang makakuha ng mahalagang payo tungkol sa iyong karera at personal na paglago.